Merong tunog, pero walang kanta. Walang liriko, pero may tono. Ang buhay ko ay parang -1. Laging may tunog, pero walang laman. Laging may kulang. Mayroon akong hinahanap simula nung pagkabata ko. Isang empty space na kailangan kumpunan. Nagsimula ito nung hindi ako makasabay sa performances ng mga kapatid ko. And naramdaman ko na kapag hindi ako nag-excel, mapapag-iwanan ako. Gusto kong may mapatunayan sa buhay na hindi ako talunan, na hindi ako dapat iisang tabi. Kaya hinagad ko ang makilala sa pamamagitan ng pagkanta. Na-engage ako sa iba't ibang singing competitions. I even tried auditioning sa Pinoy Big Brother, Pinoy Dream Academy at sa iba't iba pang reality shows. There's something inside of me na gusto makipag-compete. Pero I was doing the wrong purpose pala. Akala ko matatagpuan ko na ang mga kakulangang hinahanap ko pag nanalo ako sa contest o maraming babaeng tumitili sa pagkanta ko. But then, at the end of the day, parang useless pa din ang lahat. Parang -1. Paikot-ikot lang, pero walang laman. Isang araw, sa kakakulit ng pinsan ko, after 3 years, sumama rin ako sa kanya mag-church. Punta daw kami sa live church. Wala rin akong ginagawa that time. So, nainganyo rin ako sumama sa kanya at para na magkaroon naman ng sense ang buhay ko. Eventually, bumalik din kami sa church kasi na-invite kami to sing together with my sister. And then, dun din yung time na naiwan ko naman yung CD ko. After the service, may nag-text sa akin. Sabi niya, good performance daw. Ayaw ko talaga mag-reply nun. And then, naalala ko, nakalimutan ko pala yung CD ko sa church. And then, doon nagsimula na i-consolidate ako ni Kuya. Since then, nag-start na yung pag-consolidate ko sa akin. Naisip ko may mga ganun pa palang tao na willing mag-spend ng time sa'yo, na sa sobrang gigil nila na mag-consolidate, willing gawin lahat ng bagay para lang mawin ka para kayo. Nung nag-challenge for altar ko, May 2012, hindi na ako nagatubiling mag-forward pa. And that day, I gave my life fully to the Lord. And then, July 2012, doon ko siya nag-count. Tuloy-tuloy na pagpasok ko sa law school next sem. Finally, wala na akong insecurity at emptiness because God already filled me up. I am now consolidating 6 people and they are growing strong in the Lord. God has given me more than what I planned for. Ang -1 na naiwan ko pala ang magtutulak sa akin papalapit sa tanging makakapuno ng emptiness sa buhay ko. Minsan, meron tayong mga dapat iwanan upang mapuntahan natin ang buhay na laan sa atin ng Diyos. Minsan puro ito ng sakit o walang pag-asa. Subalit ko ang Diyos ang iyong inuna, lahat ng kakailanganin mo ay solved na. Salamat sa inyong pagbibigay na abot ang aking buhay.